Welcome sa isa uling episode ng Panlasang Pinoy. This time, gagawa naman tayo ng atsara. Ito yung atsarang papaya. And ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Julienne green papaya, vinegar, sugar, garlic, salt, carrots, red bell pepper, red onion, a knob of ginger, raisins, and peppercorns. Simple lang gumawa ng atsara. Pero, kakailanganin lang natin dito ng extra time para matapos to since nagpipikal tayo. So, ilang oras yung kakailanganin natin para ma-achieve yung gusto natin. Umpisa na natin gumawa ng atsarang papaya. First step, siguraduhin natin na yung julienne na papaya. Ito yung green papaya. Nakalagay na sa isang malaking bowl. Then, ilalagay natin ngayon yung asin or salt. Ihalo lang natin. Ang kailangan nating ma-achieve dito kasi, since alam naman natin na yung papaya, maraming juice or dakta sa loob, so kailangan lang natin ipalabas to. And, yung salt, yung isang sa mga ingredients na best na makakagawa nito. So, haluin lang natin ng asin dito. Make sure na na-distribute natin mabuti. After doing this, ang usually na ginagawa ko, nire-refrigerate ko lang to overnight. Then the next day, pipigain na natin yung liquid dito sa papaya. Of course, i-drain muna natin yung salt. After nating mababad overnight yung green papaya sa salt, i-rinse na natin to ngayon. So, kailangan lang natin ng strainer. Then, ilalagay na natin dito yung green papaya. Okay. Now, strain lang natin and i-rinse natin. Siguraduhin natin na matanggal natin ngayon yung salt na hinalo natin. After nating mabanlawan tong papaya or ma-rinse, next na kailangan natin, puparasahin natin na lumabas yung iba pang natitirang liquid dito. And magagawa lang natin to kapag pinigaan natin yung papaya. Okay? So, ang ginagawa ko ditong technique, gumagamit ako ng cloth. Ililipat ko lang dito sa cloth yung papaya na nabanlawan na. Yan. Simutin lang natin para hindi masayang. Next. Pipigaan lang natin to. So, kapag na-squeeze na natin itong cloth, mapapansin niyo lumalabas sa lahat ng liquid dito sa papaya. So, you could squeeze it as hard as you could para totally lumabas na yung liquid sa papaya. And kapag tuyong-tuyo na to, meaning wala na masyadong liquid, pwede na natin iluto yung syrup. Before natin iluto yung syrup or yung brine, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung itsura after natin mapigaan yung papaya. So, eto na yan. Next na gagawin natin, i-combine lang natin yung ibang mga ingredients dito sa papaya. So, ihalo natin dito yung carrots. Yung carrots, ginawa ko julienne na lang, since mas mabilis, pero nasa sa inyo kung anong gusto ninyong gawin. Pwede ninyong korte ng flour, then i-chop ninyo siya crosswise, iwain nyo na maliliit. Next, yung onion naman. Then, yung bell pepper. Yung luya. Then, yung bawang. And of course, kailangan din natin dito ng peppercorn. So, lalagyan na natin ng peppercorn to.
Now, hahaluin lang natin to. Yung iba, ginagawa nila to doon na sa mismong bote. Pero mas maganda na dito pa lang natin gawin sa malaking lalagyan para at least ma-distribute natin evenly. Isa pa palang optional ingredient dito is yung raisin. So kung gusto niyo ng raisins, pwede ninyong lagyan. Itong akin, lalagyan ko ng raisins. Next, gagawin na natin yung brine o yung syrup. Magpapainit lang tayo ng pot or kung meron kayong saucepan, mas maganda. Then, lalagyan natin ng vinegar. Hihintayin lang natin kumulo tong vinegar. Once na kumulo na yung vinegar, ihahalo na natin tong sugar. Mimix lang natin para matunaw kaagad yung sugar. Lastly, ilalagay na natin yung salt. Then, mix ulit natin. Then, once na ma-dilute na yung salt, pwede na natin i-off yung heat. After nating maluto yung syrup or yung brine, papalamigin lang siya natin ng konti. Kapag warm na yung temperature, meaning kaya ninyong hawakan, pero mainit-init pa, ililipat na natin siya dito sa jar. Yun nga pala kaninang mga vegetables na pinaghalo-halo natin, nilagay ko dito sa jar. Etong jar dapat malinis na malinis, dapat sterilized para sigurado tayo. Now, ilalagay na natin itong niluto nating brine. Then, once na mapuno na natin to, isasara lang natin yung taas. Siguraduhin natin na selyadong-selyado. Pabayaan lang natin lumamig yung temperature bago natin ipasok sa refrigerator. Kakailanganin natin dito ng at least 5 days bago natin kainin. Pero ang ginagawa ko talaga dito, 1 week siyang nandun sa loob ng ref para talagang ma-pickle siya. Para sa exact measurements ng ingredients, bumisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. After pickling for a week, eto na ang ating atsara.